Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Ruth, Kabanata 2, talata 1 hanggang 6. Si Ruth sa bukid ni Boaz. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, "Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag." Sumagot si Naomi, "Ikaw ang bahala, anak." Kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay, kasunod ng mga gumagapas. Nagkataong ang napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz, isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan. Di nagtagal, dumating naman si Boaz mula sa Bethlehem. Sumainyo si Yahweh, ang bati niya sa mga gumagapas. "Pagpalain naman kayo ni Yahweh," sagot nila. Nang makita si Ruth, itinanong ni Boaz sa katiwala, "Sino ang babaeng iyon?" Siya po ang Moabitang kasama ni Naomi nang umuwi rito mula sa Moab. Sagot ng katiwala. Amen. Mabuhay po sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 2 kabanata ng Ruth, versikulo 7 hanggang 12. Nakiusap po siyang makapamulot ng nalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman, kaya't maagang maaga pa'y naririto na siya. Katitigil lamang niya para magpahinga sandali. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan." Yumukod si Ruth bilang pagbibigay galang at ang wika, "Napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang." Sumagot si Boaz, "Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala. Pagpalain ka nawa ng Panginoong Diyos ng Israel, yamang sa kanya ka dumulog at napakalinga." Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Ruth, Kabanata 2, versikulo 13 hanggang 17, at ang sabi, "Sinabi ni Ruth, napakabuti po ninyo sa akin. Pinalakas ninyo ang loob ko at sinabihan ng mabuti kahit hindi ako isa sa mga utusan ninyo. Nang oras na para kumain, sinabi ni Boaz kay Ruth, halika kumuha ka ng pagkain at isawsaw mo sa suka. Kaya naupo si Ruth kasama ng mga tagapag-ani at inabutan siya ni Boaz ng binusa na trigo. Kumain siya hanggang sa mabusog. At may natira pa siya. Nang tumayo na si Ruth para mamulot ulit ng mga nalaglag na uhay, nag-utos si Boaz sa mga tauhan niya, huwag ninyong hihiyain si Ruth kahit mamulot pa siya malapit sa mga binigkis na uhay. Kumuha ng mga uhay sa mga binigkis at iwan para sa kanya, at huwag niyo siyang sasawayin. Kaya namulot si Ruth ng mga nalaglag na uhay hanggang sa lumubog ang araw, at nang mag-iik na niya ang naipon niyang sebada, ay umabot ito ng mga kalahating sako. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Ruth, chapter 2, verse 18 to 23. At kanyang dinala at pumasok sa bayan, at nakita na kanyang biyanan ang kanyang napamulot, at kanyang inilabas at binigay sa kanya ang lumabi sa kanya, pagkatapos na siya'y nabusog. At sinabi na kanyang biyanan sa kanya, "Saan ka namulot ngayon? At saan ka gumawa? Pagpalain nawa yaong lumingap sa iyo." At itinuro niya sa kanyang biyanan kung kanino siya gumawa, at sinabi ang pangalan ng lalaki na aking ginawan ngayon ay Boaz. At sinabi ni Naomi sa kanyang manugang, "Pagpalain nawa siya ng Panginoon na hindi kinait ang kanyang kagandahang loob sa mga buhay at sa mga patay." At sinabi ni Naomi sa kanya, "Ang lalaking yaon ay isa sa mga kamag-anak na malapit natin, isang pinakamalapit na kamag-anak natin." At sinabi ni Ruth na Moabita,
Oo, sinabi niya sa akin, ikaw ay sumunod na malapit sa aking mga bataan hanggang sa kanyang matapos ang aking ani. At sinabi ni Naomi kay Ruth na kanyang manugang, mabuti anak ko na ikaw ay lumabas na kasama ng kanyang mga alila at huwag kang masumpungan at ibang bukid. Sa gayoy nakipisang maliksi na kasiping ng mga alila ni Buz upang mamulot hanggang sa katapusan ng pag-aani ng sibada at pag-aani ng trigo at siya'y tumahang kasama ng kanyang biyanan. This is the word of God. Amen.